square approximation and curve fitting. Yung isa pang tawag dito ay yun po yung ating regression. No? Isa pang tawag sa least square approximation ay regression. So, when dealing with least square approximation, so our duty here is to obtain an equation that will represent our data of points. Ano? So, say for example, ano, meron tayo ditong graph. Okay, say for example, this is point 1, this is data 2, data 3, data 4, 5, 6. Sa ideal natin na function, sa ideal na function, ang ginagawa is sinusundan yung graph. Tama ba? Sinusundan yung graph pagka ganyan. Na lahat ng points ay naglalay doon sa ating graph. Tama ba? Pero since we are dealing with least square approximation, instead na ang ilagay natin ay yung graph na mag-fit dun sa ating data, mag-a-assume lang tayo ng isang graph. Kunwari, linear graph lang. O, linear graph lang ang wala. Linear graph lang daw yung graph nitong ating points dito. Yung tawag dyan, yan yung least square approximation. Kasi dito, nag-a-assume tayo na itong line na to ay nagre-represent dun sa ating data. Ano? But since this is just approximation, approximation lang yan. So, di ba meron tayong equation na lagi natin ginagamit yung true value equals to approximation plus error. Tama ba? So, the difference between true value and approximation is the error. So, 3 minus approximation. Ito yung ating approximated function. Itong line na ito. Yung ating true value, yun na yung, for example, yung graph na ito. So, palitan natin, yung notation natin sa graph at sa approximation. Say, for example, this graph here is your y, while your line is f of x. So, magiging error. Palitan din natin yung error, gawin nating epsilon. So, epsilon equals to y minus the f of x. Tama ba? So, meron tayong true function at meron tayong approximated function. Asan dito yung epsilon or yung error? Ang error po natin dyan, ang error natin dyan ay ito pong part na ito. Yung distance ng points natin, vertical distance ng points natin, galing sa approximated value or approximated function. So, ito yung ating error. Ayan, yung distance na yan. Yan na yung error. Or, other term ay residual. Residual. So, as you can see, we have plenty of points. Tama ba? Madaming points. So, ang gagawin natin is we take the summation. Tama.
kukuhanin natin yung summation ng error. Pag kinuha natin yung summation ng error, so magiging summation ni y minus f of x. Kung titingnan natin, tingnan ninyo ha, merong error na positive value. Tama ba? May error din na negative value. May positive value na error, may negative value na error, negative. Kung i-add natin yan, hindi natin makikita yung total error. Tama ba? Hindi natin totally makukuha yung total error kasi due to sa sign convention. Nakaka-affect kasi yun. So, ang dapat is kinukuha natin yung absolute error. Tama ba? Kailangan natin kuhanin yung absolute error. So, kumbaga, parang kailangan natin kuhanin yung absolute value ng error. And to aid that, instead na kuhanin yung absolute, ang ginagawa ay kinukuha po yung least square. Yan. Kinukuha yung mga square error. So, may mga square dyan. Okay. So, ngayon, instead na e, magiging e squared na to or epsilon squared. Tama. Kung nag-square ka sa error 1, kunyari, nag-square ka dito sa error 1, damay na tong yung kabilang side. So, dapat ito ay naka-square din. So, dapat ito naka-square din po. Ang tawag natin ngayon dyan sa mga square na yan ay yung squared errors. Tapos, ang tawag naman sa total nila is sum. Sum of squared errors, which is other term ay SSE. SSE. And sabi nga natin po, sabi natin, ang topic natin is least square approximations. So, pag sinabing least square approximation, dapat po, ang ating sum of squared errors is minimum. Dapat minimum yung ating SSE. Naintindihan? So, to make this minimum, to make this minimum, yung SSE, use partial derivative. Yung iba, yung nakita yan, partial derivative, wala na. Pinanghinaan agad ng loob. Partial derivative, nalimutan na daw. Madali lang naman ang partial derivative, di ba? Okay? Partial derivative. Gagamit daw tayo ng partial derivative, yung del. Yung malambot na D. Okay. So, say for example, yung ating approximated function na kulay pula, ito, yung kulay pula na line, that is a linear. Tama ba? Linear regression. Sa linear regression. So, y equals to a plus bx yan. Tama ba? Y equals to a plus bx. A will be the coefficient for constant and b will be the coefficient for x term. Tama ba? So, try natin kuhanin yung minimum SSE nito. Itong linear regression na to. And to get that, we use partial derivatives. Ng alin? Siyempre, we use partial derivative of the error with respect to A and B. Okay? Such that, yung para maging minimum error, ginawang 0 yung error. So, partial derivative ng E with respect to A is 0, as well as the partial derivative of B, partial derivative of epsilon with respect to B must be also 0. Okay.
Paano natin isosolve yan? Di ba may equation tayo dito? Ito, equation natin. Tama ba? Let us say na isang error lang. Ito lang, error 1. Okay. So, meron tayo dito, e squared, epsilon squared equals to y minus f of x quantity squared. Tama ba? Eh, yung ating equation is linear regression. So, approximation lang to. So, ilalagay mo yan sa f of x. So, y equals to a plus bx. So, epsilon squared equals to y minus a plus bx. Kung mag-a-apply tayo nung partial derivative with respect to a, ito muna, partial derivative ng error with respect to a equals to 0, anong mangyayari? Kunin daw natin ang partial derivative ng epsilon squared with respect to a. Tsaka yung partial derivative nito, kabilang side. What is the partial derivative of epsilon squared with respect to a? Anong value niyan? May variable a po ba yung epsilon? May nakadikit na a. Meron, wala. Wala po. Diba? Wala nakadikit na a. Diba kapag ganun, partial derivative, pag wala nakadikit na variable nito, 0 na. So this becomes 0. Ito. Anong partial derivative kaya nito? Take note ha, may a variable yan, tapos enclosed pa sa exponent na 2. So, ang mangyayari, gamit tayo ng product rule. Ng power rule, di ba? Gamit tayo ng power rule. Itong 2 bababa. Tapos, inside function. And then, what is the partial derivative ng inside function? Anong partial derivative ni y with respect to a? Type nga daw ng mga sagot. What is the partial derivative ni y with respect to a? Bagal pala pag type. Sige, sabihin niyo na lang. Ano partial derivative ni y with respect to a? Ang sagot. 0 po ba? Diba? Tama? 0. So, ito 0. Yung negative times a, anong partial derivative ng negative a with respect to a? Partial derivative ng negative a with respect to a. Sagot ay negative 1. Anong partial derivative ng negative bx with respect to a? Zero. I-simplify natin to. Magiging negative 1. Tama ba? Yung 2 at saka yung negative 1, alisin natin, i-divide natin both sides na equation ng negative 2. Kasi 2 times negative 1 is negative 2. So, para mawala yun, i-divide nyo both sides. 0 divided by negative 2 is 0. Ito ay magiging y minus a plus bx. Okay? So, to make your SSE minimum, ang mangyayari pala ay y equals to a plus bx. Tama po ba? Y equals to a plus bx. Ngayon. Ito kasi, y equals to a plus bx ay para lamang sa isang error. Ito sa isang error lang. Paano kung maraming error?
tatandaan na gumamit tayo ng summation dyan. Tama? Ano? So, mangyayari, magiging summation ni y equals to summation of a plus bx. Tama po? Both ay naging summation. Evaluate natin. Ang summation ng y, manggagaling yan sa data points natin. Diba? So, iba-iba naman ang value yan. y0, y1, y2, y3. So, iba-iba. So, as is na lang natin na summation of y. Yung summation of a, ganito yan. Wala siyang value ng x, wala siyang nakadikit na value ng y. Tama? Paano mo kukuhanin ang summation of a? Kunwari, a plus a plus a equal yan sa saan equal? Sa 3a. Tama ba? Ang a plus a plus a equal sa 3a. Tama po? So, ganun din dito. Hindi natin alam ang value ng n, so NA na lang siya. Tama? Ang n is dependent on the number of data points natin. Ano, kunyari, may x0, x1, x2, x3. Meron tayo dito 4 na n. No, or, sorry, n equals to 4. Naintindihan? Ganun tayo kumuha ng value ng n. Dito, summation ng bx, pwede natin yung gawin na b summation of x. Naunawaan po? Yan yung derivation natin dyan. Ano? So, tatandaan tong equation na to. After nyan, gamitin naman natin tong partial derivative ng epsilon with respect to b. So, ganun din. Epsilon squared equals to y minus the f of x quantity squared. So, kuhanin natin with respect to b. Partial derivative with respect to b ng epsilon squared equals to partial derivative with respect to b ng y minus a plus bx quantity squared. Ito ang derivative, ang partial derivative nito ay 0, tama ba? Tama, 0. Partial derivative. Dito sa kabila, anong partial derivative nito with respect to b? Partial derivative niyan ay magiging 2 times the inside function y minus a plus bx. And then, partial derivative pa nito with respect to b. O, tingnan ninyo. Ano partial derivative ni y with respect to b? Zero. Partial derivative po ng negative a with respect to b. 0 din. Partial derivative ng negative bx with respect to b. What is the partial derivative? Ayun. So, negative x. Simplify natin to, gawin nating negative x na lang. Ano? Tama ba? So, kung negative x na yan, i-divide natin ulit both sides by negative 2 kasi merong 2 at negative 1 dito. Tama ba? May 2 at saka negative 1. So, 2 times negative 1 is negative 2. Dinivide ko lang both sides by negative 2. Ang matitira ay 0 equals to y minus a plus bx quantity times x. Tama ba? Tama po. I-distribute natin yung x. 0 equals to xy minus ax plus bx squared. Tama ba? Tama. O, ilipat natin ngayon yung xy sa kabila. So, mangyayari, xy equals to
ax plus bx squared. So, yan yung ating minimum SSE naman with respect to B. Ito, minimum SSE with respect to B. Ang tanong, paano yung other data points, di ba? Kasi sum. So, kailangan nyo itong i-summation. Summation ng xy equals to summation of ax plus bx squared. Ang summation ng xy is still summation ng xy. Tama ba? Kasi iba-iba yung values ng x, iba-iba yung values of y. Yung ax kaya, ano ang ating translation doon? Ng summation of ax, magiging ano yan? A summation ni x. Tama ba? Ano? How about summation ng bx squared? Magiging b summation ni x squared. Okay? So, ito na yung pinakatatandaan natin dito, no? Ito lang naman, dinerive ko pa lang. Tatandaan na these are the normal equations ng alin po? Normal equations ng linear regression. Those normal equations utilize the minimum SSE. Ng ating mga data. Doon na pumapasok ngayon yung curve fitting. Kasi hahanap tayo ng line na the best, yung pinakamaliit ang error, at yun ang ating i-approximation. So that is the normal equations of linear regression. Ang goal po natin dito is, our goal is to solve for the linear regression. Ang goal is to solve for the linear regression, which is y equals to a plus bx. Ito yung lagi nating hahanapin dyan. Yung linear regression. Ang given sa atin is yung set ng x at y. Values ng x at y. So, paano natin kukuhanin si A? Paano natin kukuhanin si B? So, makukuha natin si A at si B gamit po si normal equations. Okay, nasusundan pa ba? Makukuha natin si A at si B ng linear regression using the normal equations na summation ng y equals to NA plus B summation ni x. Tapos dito, summation ni xy equals to A summation ni x plus B summation ni x squared. Tanong ako. Given tayo ng values ng xy, makukuha po ba natin ang value ng summation of y? Makukuha ba ang value ng summation of y? Given ang values ng x at y, makukuha. Paano makukuha? Gawin ninyo, kuhanin niyo yung sum nito. Tama. Para makuha ang summation of y. Tama po ba? Do you agree po ba? Sunod. Makukuha po ba natin ang value ng n? Makukuha ang value ng n gamit yung values ng x at y? Yes or no? Ay, thumbs up, thumbs down. Makukuha, di ba? Kasi kung ano ang number ng data points natin. Next. Makukuha po ba ang value ng summation ng x? Makukuha. Makukuha yan. Kunin nyo lang dito. How about the summation ng xy?
makukuha kaya? Makukuha. Papaano? Kuhanin natin yung product ng X at Y. Tama? Tama ba? So, makukuha niyo yung summation ni XY. How about summation ni X? Nakuha na natin. Yung summation ng X squared, kumuha ka ng column na X squared. Naintindihan po ba? Magets? Hmm. Okay na. Pagka may values ka na niyan, magkakaroon ka ng linear equations, system of linear equations. Using substitution method, makukuha niyo yung A, makukuha niyo yung B. Pag nakuha na yung value ng A at B, makukuha na natin yung linear regression. Naintindihan po ba yung process? Okay, sige. Game. Sample tayo ha. Fit a linear regression in least square sense in data. Ito yung ating data, okay? Ano yung ating expected na linear regression? Expected natin na linear regression dyan ay y equals to a plus bx. Tama po ba? Yan yung expected natin na linear regressions. Tanong, ano po ang ating summation? Summation. Ano yung ating normal equations? Ano yung normal equations natin? Given ko na kanina. Ito. 'Di ba? So, summation po ni y equals to n a plus b summation ni x. Sunod, summation ni xy equals to a summation ni x plus b summation ni x squared. So, paano natin makukuha yung summations? Kuhanin natin yung data galing sa table. Dito na lang. Oh. Kuhanin natin na. Unahin ninyo yung mga power ng x ha. Sunod yung xy. Okay? Okay, game. So, kailangan natin sa equation ng x squared. Tama, ito, x squared. So, x squared. O, ano ang x squared dito? 1 squared is 1. 5 squared is 25.
7 squared is 49. 9 squared is 81. And 12 squared is 144. Tama ba? Sunod. Kailangan natin ng summation na xy. Tama. Summation na xy. 1 times 10, 10. Tama. 5 times 15, 75. 7 times 12 is 84. 9 times 15 is 135. Tama po ba? 12 times 21, ano sagot? 252 po. 252. Okay na. O makikikuha naman ng mga summations natin sa ilalim. What is the summation of x? What is summation of y? Summation of x squared? Summation of xy. Makikitype naman. Makikitype sa comment section. Makikitype. Values. Wow! Professor Pag! Wow! Lugi kayo isang buwan ah. Summation na x is 34. Summation of y, 73. Summation of x squared is 300. Summation of xy is... Ano pa summation na xy? Parang iba ata. Wow, ang dami naman ng volume po na. Ano ba? Diyos ko. 556. Okay na. O, game. Input na natin to ngayon sa ating normal equations. Summation of y is 73. Anong value ng n natin? Value ng n ay 5 po. 5. So, 5a. Plus b summation of x is 34b. Tama. Sunod, summation ng xy is 556. A summation of x is 34a. Plus b summation ng x squared is 300. 300b. Tama ba? Tama. O, kunin natin yung values of a and b. So, using elimination method, gamitin natin yung equation 1. Kunwari, kuhanin nyo muna yung value ng a. So, 73 minus 34b divided by 5 equals to a. Saka natin i-substitute tong a dito sa second equation. 556 equals to 34 times 73 minus 34b over 5. And then plus 300b. What is the value of b? Compute 4 decimal places ha. 556 equals to 34. 73 minus... Anong value ng b? 4 decimal. 0.8663. Tama. Anong value ng a? So, ang a natin ay 73 minus 34 times 0.8663.
Ano sagot? 8 point 709. 2. 9 ha. Ang ginamit ko lang na data yung 0.8663. Kayo pa din Ano? makakalam. So yan yung values ng A at B natin. Ang ating final answer ay magiging 8.7092 plus 0.8663x. Ganyan na po yung magiging process natin sa linear regression. Naintindihan po? Nagets po ba? Asya. Ay, pasensya na at ako ay aalis na po, at may pupuntahan lang akong importanteng bagay. So, next meeting na lang po tayo mag-discuss nito, okay? Alam po ba? So, sige. So, class dismiss na po muna tayo. Ano pong tanong? Sir, excuse po. Bukas, di ba po may face-to-face tayo? Papasok ko po ang iset bukas. Ang PSET? Hindi po. Pinasa na online. Okay na yun. Sige po. Ay, sir, bukas po pala ay pagdi-discussion lang din po tayo face-to-face. Wala ba yung ibang klase bukas? Ako Wala lang. po, sir. O, kayo lang po. Kaya tatanong po sana namin Online po. na lang. Online. Ayun pa. Sige po, sir. Thank you po. Sige. Sige, class dismiss na tayo. Thank you po sa inyo. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.